Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer request. We would love to pray for you. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito muli tayo sa ating gawain ng pananalangin. And sama-sama po tayo na magpuri, magpalakasan sa pamamagitan ng pananalangin. And sa ating pagsisimula is sama-sama po tayo na magpuri at mag-awitan sa ating Panginoon. Muli ay isang mapagpalang gabi sa bawat isa at sa mga oras po na ito ay bigyan po natin ng awiting mga papuri ang ating Diyos. Tayo po'y umawit. Awitin po natin ang nais ko.
blessed day to everyone. At this moment, let ourselves be ready for hearing the Word of God. Let us focus on the message today and let us open our hearts and minds and let the Holy Spirit move and guide us as we meditate on God's words. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, papasalamat po muli ako sa ating Panginoon dahil binigyan niyo po ako ng pribileyo upang ihatid ang kanyang mensahe sa gabing ito. At para po sa gabing ito, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, may katanungan po ako muna sa inyo. Yan. Ito po yung tanong. Mabilis ka bang maniwala agad sa mga sinasabi ng tao? Yan po. Nulit ko po yung tanong, mabilis ka bang maniwala sa sinasabi agad ng tao? Yan. Para po sa pag-uusapan natin sa gabing ito, ang tao pong ito is hindi siya masyadong kilala sa ating o sa Biblia na isang beses lang po siya minention sa Biblia. And hindi po siya katulad ng mga Bible characters na kilalang kilala miski man ng mga hindi mananampalataya. Tulad nila Abraham, nila Noah, nila Jacob, at maraming pang iba. Yan. So, yung pag-uusapan natin ngayon sa gabing ito is walang iba kundi tungkol sa... Actually po, wala po siya talagang pangalan na nabanggit dito sa Biblia. Pero ang tawag sa kanya is ang kapitan ng mga Romano or the Roman Centurion. Yan. Ano kaya yung matututunan natin sa buhay niya? Yan. Bago tayo magpatuloy na magsimula is manalangin po muna tayo. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray po. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito na binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil mayroon po kaming gawain na ganito na bagamat madaming hadlang is nagpapatuloy pa rin. Panginoon, kayo po yung patuloy na gumabay sa pag-uusapan namin. Yung mga mensahe nyo is tumatak sa aming puso at may apply namin sa aming pamumuhay. At Panginoon, ganun din po, itago niyo po sa inyong likuran, nawa ang inyong salita lamang ang aking maihayag, hindi ang akin. At kayo na po ang patuloy na pumatnubay sa pag-aaralan namin sa gabing ito. Nawa kapulutan namin ito ng aral. At ito'y dinadalangin namin sa iyo na may papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung kwento ni Roman Centurion is matatagpuan natin sa Matthew 8 verses 5 to 13. And makikita rin natin siya sa Luke 7 verses 2 to 10. Ngunit, gusto kong basahin muna natin or basahin natin yung kwento niya doon sa Matthew 8 5 to 13. So, allow niyo po akong basahin sa inyo ito. Mateo 8, mga talatang 5 hanggang 13. Niyo pong nakikita, ito pong sinasabi sa salin po ng ASND. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap. Sinabi ni Jesus, pupunta ako at pagagalingin siya. Pero sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo sa tahanan ko. Sabihin niyo na lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Verse 9, alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kung ano pa ang inutos ko sa aking alipin, sinusunod niya. Namangha si Jesus nang marinig niya ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya,
Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ng kakaing kasama ni Abraham, Isaac at Jacob sa handaan na paghahari ng Diyos. Verse 13 at verse 12, ngunit maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa kadiliman sa labas, at doon ay iiyak sila at mangangalit ang ngipin nila. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka na, mangyari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. At ng oras ding iyon ay gumaling ang utusan ng kapitan. Salamat po sa pagkabasa sa salita ng Diyos. So ano po yung makikita natin sa buhay ng Romanong ito? Roman centurion na ito. So nagbigay po ako ng 2 points na pag-usapan natin sa gabing ito. Yung ano nga ba yung makikita natin sa buhay niya? Lesson learned from the life of the Roman centurion. So yung una ko pong nakita is be humble and acknowledge God's presence. Be humble and acknowledge God's presence. Makita po natin yan sa Matthew 8 verse 8a. Yung unang part po ng verse 8. Ito po yung sinasabi, pero sumagot ang kapitan, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo sa tahanan ko. Sabihin niyo na lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Yun no? Sinabi niya, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo sa tahanan ko. That's a great example po ng pagiging humble. And at the same time po is pag-acknowledge po sa presence ng ating Panginoon. Dahil po, nakikita dito yung variation between man and God. Na yung pagkakaiba po ba, or pagkakaiba ng, let's say, dito is mas makikita yung respeto na Panginoon. Siyempre, kung ako po yun sa kalagayan ng Roman centurion na yun, is papupuntahin ko talaga ang Panginoon sa aking bahay. For 2 reasons. Una po is, it's a privilege na puntahan ka ng Panginoon sa inyong bahay, di ba? Di ba po ba? And, pangalawang rason po is, makikita mong magmilagro ang ating Panginoon kasi papagalingin niya yung tauhan ng Roma. It's a privilege na puntahan and at the same time makita ang kanyang miracle. But, ang ginawa lang ng Roman centurion na ito is sinabi niya lang sa ating Panginoon na ano sinabi niyo po? Panginoon, hindi po ako karapat-dapat. So, doon yung pagrespeto sa kanya. At nag-acknowledge. Kasi minsan ganito tayo na Panginoon, lalo na po pag nananalangin tayo, Panginoon, pengi naman po ako ng ganito. Nagiging pengi noon na yung term. Pero, ganun. Parang nawawala yung respeto. Hindi ko naman po sinasabi na masama pong humingi sa ating Panginoon. Pero po, much better po kung hihingi po tayo sa Kanya ng may respeto. Tignan niyo po yung pagkakaiba sa dalawang senaryo. Yung una, yung let's say na walang respeto. Panginoon, pengi naman po ako ng cellphone, ganyan. Pero, kung may respeto tayo or ina-acknowledge natin ang presence ng ating Panginoon, ganito po yung siguro masasabi natin is ganito. Panginoon, kung loloobin niyo po
is magkaroon po ako ng cellphone. Diba much better kung ganon? So, yun po ang una. Pero, ito po yung magiging problem or dilemma natin if we don't acknowledge God's presence. Una po, we depend on ourselves. Hindi natin kailangan ng tulong ng Panginoon. Parang hindi tayo magiging humble na Lord ka, ay na sasabihin mo sa sarili mo na kaya ko na to. Parang ganon. Na hindi natin sinasama ang ating Panginoon. Parang nagiging mayabang tayo sa part na iyon. Ngunit, ayun nagiging problema. Na dumedepende tayo sa ating mga sarili. At pangalawa po, is nawawalan tayo ng respeto nga po sa ating Panginoon. Loss of respect to our God. Ayun po yung magiging problema natin or dilemma natin if we don't acknowledge God's presence. So, tanong po sa ating lahat, do we acknowledge God's presence, glory, power sa ating mga buhay? Na-acknowledge po ba natin siya na being supreme high, sovereign to all? Na hindi lang siya putyo-putyo lang na hihingan natin ng mga gusto natin or hihingan natin ng mga bagay na pangangailangan natin. Hindi lang siya ganun. We must interact with God with respect. So, do we acknowledge God's power, glory sa ating mga buhay? Nawa, sa ating mga buhay is nagagawa po natin ito. And, pangalawa pong point na nakita ko po, o makikita po natin sa buhay ng Romanong centurion na ito, o Roman officer na ito, is yung kanyang pananampalataya. Matthew 8:8, dun banda po sa last part na ito po sinasabi, sabihin nyo na lang po na gumaling siya. Galing na ang aking utusan. Diba? Wow! Sabihin nyo lang po na gumaling siya ay gagaling ang aking utusan. What a good representation po ng faith. Parang napakagandang representasyon ng pananampalataya. Kasi ganito ang kadalasang mindset po ng mga tao na or kadalasang motto or kasabihan nila sa buhay. Ganito po is, ano po yung sinasabi nila? To see is to believe. To see is to believe na kailangan muna nila makita ang isang bagay upang paniwalaan nila. Minsan sa buhay natin, may ganito rin tayong pagkakataon na ganito na minsan hindi tayo maniniwala agad kung hindi pa natin nakikita. Alam ko po na may point sa buhay natin na ganoon tayo. Kaya po tinanong ko po sa inyo nung una pa lamang, is mabilis ka bang maniwala sa mga sinasabi agad ng tao? Siyempre, for me lang po is kailangan talaga may basis. Di ba po ba? And much better din po kung nakikita mo para paniwalaan mo. Mas guaranteed iyon. Di ba po? Pero yung pinakita ng Roman centurion na ito or kapitan ng mga Romano na ito is napaka-gandang example po ng faith. Kasi ganito yung sinabi niya, oh, sabihin mo lang na gumaling siya ay gagaling na ang aking utusan. And napakaganda na response ng ating Panginoong Jesus sa sinabi niyang ito. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanya sa verse 10.
Namangha si Jesus nang marinig niya ito at sinabi niya sa taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi pa ako nakakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya." Wow! Hindi pa ako nakakakita ng ganitong pananampalataya sa loob ng Israel. Wow! Napaka ganda ng pananampalataya na pinakita na ito. So, ibig sabihin po ba, miski man yung mga tao na nagpakita ng pananampalataya, mga kilala nating Bible characters na nanirahan sa Israel, is mas great po ba ang faith na pinakita ng Romanong ito? So, kayo na po yung magsabi. But, ang sabi ng ating Panginoon is, sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. So, ganito po ba ang ating pananampalataya sa Diyos? Ganito po ba ang ating pananampalataya sa Diyos? So, definition po ng faith or ng pananampalataya, binigay po yan sa Hebrews 11:1. Ito po yung sinasabi, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, ayun talaga ang kahulugan ng faith. Naniniwala tayo even if hindi natin ito nakikita. Good example na lang po, at wag na po tayong lumayo sa ating Panginoon. Hindi natin siya nakikita, ngunit pinapaniwalaan natin siya. Hindi natin siya nakikita, ngunit pinaniniwalaan natin siya at pinanampalatayaan. So, ganoon po ang faith na pinapakita or sinasabi dito. So, una, makikita natin sa buhay ng Romanong ito or Romanong kapitan na ito sa pagiging humble niya, pag-acknowledge niya doon sa presence ng ating Panginoon. At the same time, yung great faith or let's say good example of faith na pinakita niya sa ating Panginoon. Sa atin, sa ating pamumuhay, naipapakita po ba natin ang ganitong pananampalataya sa ating Panginoon? Or pinanampalatayaan ba natin siya sa ating buhay? So, bago tayo magtapos, dumako sa conclusion, I want to share my experience po na tungkol sa faith. So, bago po tayo magtapos is, gusto ko lang po na mag-share ng aking experience. Kung gaano ako hindi binigo ng ating Panginoon once na manampalataya sa Kanya. Ito po yung experience ko po nang magka-college po ako nito. Nag-a-apply pa lang po ako for college, and sa akin po, sa aking part is ang dami kong problema na kinaharap bago po ako makapasok sa college, na siguro hindi normal na ma-encounter ng mga nakasabay kong mag-enroll. Kasi po, una po, naging problema ko po isang aking course po nung senior high, na gas po ako, and I want to take engineering.
So, based po sa school is bawal po iyon na gas. Kailangan po yung magiging strand mo po nung senior high is STEM po. So, pero hindi po ako nawalan ng pananampalataya sa Panginoon na yun. So, syempre, nag-ano lang po ako, hintay-hintay lang, and one day, yung isa ko pong kaklase is nakapagpasa po siya nakapagpasa po siya doon, and pares po kami ng course na gusto, and kaklase ko po siya noon. So, nagkaroon po ako doon ng pag-asa. So, yun nga po. Pero hindi po doon natapos yung problema ko. Siyempre, yun lang po yung una kong problema. Yung pangalawa po is yung sa aking magulang po. Kasi po, meron lang po ako is guardian ko lang po. And ayun po yung lola ko po, and yung nire-require po doon sa school na napasukan ko po is kailangan po yung totoong magulang mo po talaga, and bibigay mo po yung voter's ID, etc. ganyan. So, lingid po sa inyong kaalaman is wala na po akong mga magulang, and namatay po yung aking mama, and yung papa ko naman po is iniwan po kami. So, nagkaroon po ako ng problema doon. So, tinanong ko po yung registrar po kung pwede po yung guardian po. So, pumayag naman po sila, pero sabi po nila sa akin is tatawagan po nila ako. Hindi po yun normal sa mga nag-ano. Kasi yung iba po is pagka enroll, isang puntahan lang po. Makakuha na po sila ng ticket para po doon sa entrance exam. Pero sa akin po, ang dami pong naging hindrance, pabalik-balik po ako dun sa school. But, the thing is, hindi po ako nawala ng pananampalataya na patake ko po yung course na gusto ko po. Even if marami pong problema, na kahit po iba po yung strand ko, and at the same time, yung guardian ko po, kailangan, tatawagan pa po ako. So, naghintay po ako, and one day, tinawagan po ako doon sa registrar, and praise God po is nakapasok po ako sa school na pinupuntahan ko po sa biyaya po ng Panginoon. So, yun po yung experience ko ng aking let's say, faith ko sa ating Panginoon na kailanman hindi niya ako binigo. Na sa buhay kong iyon is nanatili yung faith ko na makapasok ako doon. And praise God po. Puri po sa Panginoon dahil hindi niya po ako binigo. So, ganoon din po tayo. Kung mananatili tayo sa Kanya, kung mananatili tayo sa Kanyang presence, mananatili ang ating pananampalataya sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Katulad ng Roman centurion na yun, na yung pananampalataya niya, nasabihin mo lang na gumaling siya ay gagaling na kamitusan. Hindi siya binigo ng ating Panginoon. Nagaling niya. Pagka-uwi ng Roman centurion na yun is magaling na ang kanyang utusan. So as a conclusion, gusto pong basahin sa inyo ito pong familiar na verse po ito sa 2 Corinthians 5:7 na we live by faith, not by sight. Tayo pong mga Kristiyano na mananampalataya ng ating Panginoon, we live by faith, not by sight. Ang topic po na ito is basic lang po sa ating mga Kristiyano. Ngunit, ito po ay isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan natin taglayin ng pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil, una sa lahat, hindi tayo magiging Kristiyano kung wala tayong pananampalataya
sa ating Panginoong Jesus na siya'y namatay, muling nabuhay ng 3 araw, namatay para sa ating kasalanan. I hope na ma-apply natin ito sa ating pamumuhay. Kahit mga simpleng bagay lang na pangyayari sa ating buhay. May dumaan mang problema or bagyo, physically and emotionally, personally, bagyo ng ating buhay, nawa, nanatili pa rin po ang faith natin sa ating Panginoon. Na we live by faith and walk with it. We live by faith and walk with it. And sa ating paglakad sa ating Panginoon, hindi ito lagi straight path lang. Dadating sa ating buhay na ma-fall tayo sa namang mga kasalanan, karoon tayo ng problema. But still, ang point or ang pinakamahalagang gawin natin doon, kahit ma-fall man tayo, mag-fail man tayo sa ating paglakad sa ating Panginoon, mahalaga po doon is nagpapatuloy po tayo. We live by faith and walk with it. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Papuri sa Panginoon and salamat sa napakinggan natin na mensahe sa gabing ito. Salamat din sa kapatid na ginamit ng ating Panginoon, kapatid na Vince. And sa ating pagwawakas is saglit po tayong lumapit sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Our Heavenly Father, Diyos na dakila, muli Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa pagkakataon na to, na muli nyo kaming tinipon upang sama-sama po kami na magpuri, sumamba, mag-awitan, makapagdalanginan. Salamat po sa gawain na to na nagpapatuloy. Salamat po sa bawat isa na nakikibahagi sa gawain ito. And salamat po dahil nandun yung inyong provision sa amin, nandun yung guidance, yung leading niyo po sa amin sa aming buhay, sa aming mga gawain na ito. And salamat po sa gawain na to dahil ito yung nagiging means namin, nagiging way namin para magpatuloy kami sa nasama-samang makapagdalanginan, makapagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mensahe na aming napakinggan ngayon sa gabing ito. Nawa po ay may pamuhay namin ang iyong mga salita. Nawa po ay magmanifest ito sa aming buhay na hindi lang basta namin narinig, bagkus ay tumimo ito sa aming puso at magbunga ito sa aming buhay, Panginoon. Salamat din po sa kapatid na inyong ginamit sa gabi nitong kapatid na Vince. Kayo ang patuloy na nagbigay pa sa kanya ng pagpapala, ng katalinuhan, and willingness and commitment niya na mas magpatuloy pa sa pagbabahagi ng iyong salita. Magpalain niyo po siya at ang kanyang sambahayan, Panginoon. And patuloy kami nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa patuloy na kabutihan, sa patuloy na katapatan mo sa amin. Salamat po dahil hindi nyo kami pinapabayaan. Lagi po kayo nandyan na sa tuwing kami ay sinusubok, kami ay dumaranas ng iba't ibang problema. Nandun yung kapanatagan namin na alam namin na lagi ka pong nandyan, na hindi nyo kami pababayaan. Salamat po sa mga bagay na ito. Salamat din po sa patuloy na provision na binibigay nyo sa amin, sa bawat isa, na sa panahon ngayon is sobrang hirap na aming mga kinaharap because of the pandemic. Pero salamat dahil patuloy na kayo ang nagpo-provide sa amin ng aming mga pangangailangan.
kayo ang patuloy na nag-provide sa amin ng kalakasan, kayo ang patuloy na nagpo-provide sa amin ng kapanatagan ng loob namin, Panginoon. And salamat dahil nasa maganda kaming kalusugan ngayon, malayo sa sakit. Salamat po sa bagay na ito, napakalaking biyaya ito na maging malusog kami malayo sa sakit, Panginoon. And patuloy kaming nagpapasalamat sa iba't ibang mga gawain na sa aming iglesia na patuloy mong ginagabayan, patuloy mong nililid. And salamat sa mga kapatid na patuloy niyong ginagamit para sa inyong ubasan. And Panginoon, bilang iglesia, sama-sama po kaming dumadalangin sa inyo, sa aming bansa. Dalangin namin ang kapayapaan, dalangin namin yung mga nangyayari sa amin ay nawa ay magkaroon na ng solusyon ng sakit na ito. And dalangin din namin yung mga leaders na nangunguna sa amin, sa aming bansa, ang aming president, kayong patuloy na nagpala sa kanya ng karunungan, ng kalusugan, and malid niya ang aming bansa sa maayos at magandang mga plano pa, Panginoon. And gayon din, dinadalangin namin yung mga sa aming iglesia, yung mga elders namin, kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan, katalinuhan para sa mga plano, para sa mga iba't iba pang mga gawain namin sa aming iglesia. And Panginoon, patuloy din kami dumadalangin sa mga kapatid namin na dumaranas ngayon ng iba't ibang karamdaman. Kayo po ang siyang magpagaling sa kanila, and sa inyo lamang po namin sila ay pinagkakatiwala. Continue to give them strength, continue to give them comfort sa kanilang mga pinagdadaanan ngayon, and grant them healing. We pray for them for healing, Panginoon. And nawa ay matagpuan nila yung kagalingan sa inyo, Panginoon. And patuloy kaming dumadalangin sa bawat isa sa spiritual strength, sa spiritual aspect na aming buhay, sa aming pamumuhay, Panginoon. Dalangin namin na patuloy kami na magpagamit sa inyo, patuloy kami na mag-seek, patuloy na maghanap pa, Panginoon, sa inyo, magsaliksik patungkol sa inyo. Dalangin namin yung relasyon namin sa inyo ay mas lumalim pa and mas maging matatag pa. And dalangin namin, Panginoon, the way we walk, the way we talk, nawa ay mas unahin namin yung kung ano yung mga bagay na nakakalugod sa inyo, hindi yung sarili namin interest, because yung bagay na nakakalugod sa inyo, nakakapag-glorify sa inyo, yun yung mas pagtuunan namin ng pansin sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito. And dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong bigyan kami ng puso na handang maglingkod sa inyo. Yung commitment ng bawat isa ay nawa ay nandun pa. Patuloy niyo po kami pag-alabin ng aming mga puso na patuloy na mag-seek and mas maging eager pa to know you more and to become like you, Panginoon. And patuloy din namin nilalapit, Panginoon, yung mga kapatid namin na nangihina sa pananampalataya, yung mga kapatid na hindi na namin na kakasama sa mga gawain na sa aming iglesia, Panginoon, ay patuloy po namin na inilalapit sila sa inyo. We pray that someday, Panginoon, ay manumbalik sila, manumbalik yung init nila, yung unang pag-ibig niya sa inyo, Panginoon, and makasama po namin sila muli sa aming mga gawain, sa fellowship, sa pagsamba sa inyo, sa pananalangin, Panginoon. Patuloy niyo silang gabayan at ingatan. And
Panginoon, sa inyo lamang kami nagpupuri, sumasamba, and nagtitiwala sa kung anumang bagay na aming pinagdadaanan ngayon. And nawa kayo po ang siyang magpalakas sa amin sa mga oras na ito. And patuloy ka po namin pinupuri at sinasamba. And dalangin namin nawa ay madatnan nyo kami patuloy na naglilingkod sa inyo at patuloy na nag-i-strive na mas makilala ka, mas lumalim yung relasyon sa inyo. And all these things we pray in the name of our mighty Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer requests. We would love to pray for you. Good evening, my fellow brethren. Here's our thanksgiving and prayer requests. Please include them to your prayer time.
Brothers and sisters, if you have a prayer request, we encourage you to comment down or message us your prayer request. We would love to pray for you.